Kumustahin natin ngayon ang lagay ni Rihanna kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, ano sa tingin ng pamilya? Paano nagkaroon ng kuliti itong si Rihanna? Ayun. Papsy, may mga nagkasabi sa kanila na posibleng kulang sa vitamin C yung bata, pero ang sabi naman ng magulang sa akin is kompleto naman sa vitamin C yung bata. May mga nagkasabi din na baka dulot ng alikabok, ng dumi sa labas, yung hangin, Kasi kapag sa bahay, malinis naman daw yung family. At ang suspetsya nga din nila, posibleng kakakuskus ng bata sa kanyang mata dahil nga, syempre, bata, hindi nila maiwasan na makuskus ng bata yung kanyang mga mata. Itong sabay yung dalawang mata niya na nagkaroon ng kuliti, ito ba, is this something unusual? Papsy, common ito. Very Common. prone ito sa very prone yung mga bata sa pagkakaroon ng kuliti. Ayun nga yung paliwanag ano-ano sa kasing atin ng doktor. hinahawakan Yes, nila. dahil madumi yung kanilang kamay at hindi pa nila kayang linisin yung kanilang mga mukha. Correct. Ngayong nasa ospital na, may improvement ba yung lagay nitong si Rihanna? Papsy, kahapon lang ng around 6 a.m. na transfer si Rihanna sa Philippine General Hospital. At ang sabi sa akin ng father niya is kanina lang siya naakyat sa Opta. At mga around 1 p.m. doon lang siya nabigyan ng reseta. So hanggang ngayon, Papsy, under observation pa naman yung bata. Yeda, paano nga ba nakukuha ang kuliti? At paano yan maiwasan? Ayun. Papsy, ito yung paliwanag ni Dr. Faye, yung ating na-interview na pediatric ophthalmologist. Lahat tayo may lashes. At yung lashes natin, meron yung glands. At yung mga glands natin na yan is wala yung tigil sa pag-produce ng oil. At kapag nga hindi nalinis yung mata, nagkakaroon ng pagbabara. At kasi, Papsy, yung lashes natin, filter daw yan eh. So, kapag ka may mga dumi, alikabok, dyan yan naiipon. Yes, kaya para maiwasan yung kuliti, is dapat laging nalilinis yung mata, lalo na, yun nga, yung area ng mata. Para hindi pumunta sa mata yung mismong mga dumi. Yes, yung mga dumi. Okay, ano nga ba ang pangamba ng mga doktor kapag hindi naagapan ang kuliti at ma-impeksyon? Pwede, anong worst case scenario? Yes. Papsy, ang dapat talagang iwasan dito kasi yung mata natin is pwede daw yung magkaroon ng nana sa loob. Kaya dapat talagang maagapan at maiwasan yan. At pagkatapos, kasi ang issue din dyan is yung mata natin is malapit siya sa utak. So kapag na-infection, pwede yung umakyat sa utak, pwedeng magkaroon yan ng, ng encephalitis, meningitis. Kapag nangyari yun, Papsy, mag-asanga-sanga na yan eh. O pwedeng magkaroon ng memory loss, ng hearing loss, ng vision problem. Pero ang sabi naman sa akin ni Doc is very, very rare yan. Actually, wala pa nga daw siyang nahawakang kaso na talagang nabulag. Sa extreme talaga. Dyan. Kaya, pero kailangan pa rin syempre na agapan. Ano ang dapat gawin kapag may kuliti? Ayun. Yeda. Yes, Papsy, dahil nga nabanggit natin, very prone yung mga bata dyan. Ang payo ni Doc ito sa mga magulang is dapat tayo na yung gumawa ng hakbang para linisin yung muka at mga mata ng ating mga anak. So dapat daw ito, ang recommend ni Doc ay gumamit ng no tears na shampoo. So ang measurement dyan, Papsy, is 1:1. So gumamit ng, kunwari, isang kutsarang shampoo, tapos ihalo sa tubig. Pagkatapos ay i-rinse sa mata ng bata, umaga at gabi. Pagkatapos, para nang sa gayon, malinis at hindi na magbara. Second treatment, Papsy, pwede din gumamit ng warm compress. Dahil syempre, oil gland yan, makakatulong yun para malusaw at lumabas nga yung namuo dun sa mata ng mga bata. Okay, magkano ang gastusin ng pamilya ni Rihanna, Yeda? Kasi ginagamot na siya ngayon, di ba? Yes. Papsy, sa ngayon wala pa silang running bill kasi kaka-admit lang sa bata. Pero dahil nga ilang araw na walang trabaho yung kanyang tatay na security guard, kaya nananawagan sila ng tulong para sa future expenses nila sa ospital. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Yeda Pascual.